Ano po kayo? Yung mga bata, medyo lang po natin para may katahimikan tayo at may kapayapaan ng ating pong pakikinig. Higit lalo yung mga matatanda. Okay? Bawal makulit ang matanda. Ang bata, maintindihan natin. Yung matanda, hindi natin maintindihan yan. Okay? Ephesians chapter 5, verse number 20. Sabay-sabay po natin basahin. Ready now, read. Giving thanks always for all things to God, and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Let us bow our head and pray. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataong ito, hindi nagkalugod sa amin. Tunay ng aming pasasalamat may lubos, Panginoon. Dahil sa iyong kadakilaan, ngayon pong ipinapakita, Lord, sa iyong pong mga anak. Pagpalain niyo po kami na amin pong maunawaan ang mensahe mula sa iyong salita. Ikaw ang pag-uusap sa puso ng bawat isa. Lord, bigyan niyo po ako, Diyos, ng kalakasan sa pangaral. Loobin mo na ito po ay matapos ko sa kabila ng merong karamdaman ay patuloy na ako ay biyayaan ng kalakasan ng Panginoon. Salamat po Diyos, purihin ka at kakilaan ka Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may be seated, please. So tayo po ay nasa pag-celebrate ng ating Thanksgiving. Sa Amerika po, ang Thanksgiving ay sineselebrate nila every 4th Thursday ng November. It is a federal holiday in the United States. Yan. Ibig sabihin, holiday mo yan. Alam niyo sa kanila, mas mahalaga yung Thanksgiving sa kanila. Pinaghahandaan mo nila talaga yung Thanksgiving nila. Yung Christmas, parang wala lang sa kanila yan. Parang handa lang konti. Pero yung Thanksgiving, ito yung pinaka-big deal sa kanila. Right? So, nag-originate mo yung pag-celebrate ng kanilang Thanksgiving o yung tinatawag na Harvest Festival. Right? So, noong panahon ni Washington, ni George Washington, noong 1789. So, pinroclaim ni George Washington ang every 4th Thursday ng November as what? As the National Thanksgiving Day. Amen? So, hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang Thanksgiving na ito, at ito ay naging batas ng gobyerno ng Amerika. So, may dahilan kung bakit sila nag-celebrate ng Thanksgiving. Amen? May dahilan kung bakit nagpapasalamat ang bansang Amerika. At maaaring ang individual ay merong dahilan para magpasalamat parati. Ang tao, tayo. Kailan po ba tayo nagdaraos ng pasasalamat? Well, so minsan kapag tayo ay merong magandang nangyari sa atin, may mga pagpapalang dumating sa atin, so, just like for example, tumaas ang position mo sa iyong trabaho, sa eskwelahan, at ikaw ay nakapasa sa board exam, so, gumaling ka dun sa karamdaman, at meron kang inaantay na blessing, at marami pa, parang doon ka lang nag-celebrate ng Thanksgiving. Otherwise, parang nagpapasalamat ka lang. Pero hindi kaugalian ng tao yung pag-celebrate ng Thanksgiving. Tayo, every year, every December, celebrate tayo ng Thanksgiving Sunday. So,
So bakit every December, bakit hindi natin ginaya ang Amerika? Kasi hindi naman tayo mga Americans. And although we celebrate ng katulad ng Amerika, pero tayo, we celebrate our Thanksgiving para sa Panginoon. Amen? Para pagpapasalamat natin sa Panginoon. As I said, ang Amerika ho ay nagdaraos sila ng kanilang Thanksgiving. This is called a national holiday. Amen? At talagang ito ho ay pinaghahandaan at kanila ho talagang pinagdiriwang ang pasasalamat na ito. Amen? Pero ang tanong, kanino ho ba sila nagpapasalamat? Saan ba sila nagpapasalamat? Amen? Dito sa Pilipinas ay meron tayong kanyang-kanyang tradisyon. Meron tayong kanyang-kanyang selebrasyon ng Thanksgiving. Ang mga churches ay meron kanyang-kanyang selebrasyon ng kanilang Thanksgiving Sunday. Maring iba ngayon ay nagsiselebrate sila ng Thanksgiving Sunday. Yung iba naman ay natapos na, o yung iba naman ay sa ibang panahon sila nag-celebrate ng kanilang Thanksgiving. Then, ang tao ay nagpapasalamat dahil may mga dumating na pagpapala o mga mabubuting bagay na dumating sa kanya. So ngayong Pasko, siguro ay may mga natanggap kayong mga regalo na. At ngayong Pasko, na darating, bukaso, ay maaaring siguro ay may aasahan kayo na regalo na matatanggap po ninyo. Some of you ay talagang meron na silang pasasalamat na ibinigay. Pero sa Biblia, iba mo ang tinutukoy ng Bible pag tayo ay nagpapasalamat. So, ang Bible, itinuturo ang pagpapasalamat, mabuti man o hindi sa paningin natin, kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Anong sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sabi ito, lahat ng bagay ay kailangan nating ipagpasalamat o lahat tayo ay magpapasalamat. Amen? So, katulad sinabi ko, sa tao, ang pagpapasalamatan nilang sa Diyos ay yung mga bagay dumating ng maganda para sa Kanya. Amen? So, katulad mo ngayon, ako meron akong nararamdaman. Sabi ko, bakit ngayon pa na Thanksgiving Sunday? Amen? Bakit? Merong sinabi ang Bible sa Romans chapter 8 and verse number 28. And we know that all things work together for good to them that love God. To them we are the called according to His purpose. So lahat ng bagay para sa mga Kristiyano, lahat ng bagay na nangyayari sa atin para sa Diyos, ito ay maganda. Folks, walang bagay na ginawa ang Panginoon sa iyo na hindi maganda. Amen. Nasa pagsubok ka, nasa kahirapan ka man, nasa kasaganahan ka man, nasa kahikas na tayo ay hikahos, ang Diyos, ang pangako niya, that all things work together for good. Amen. Amen? So, kaya nga, ang ugat ng pasasalamat natin, unang-una, ay ang ating kaligtasang natanggap. Amen? Ito yung dahilan why we celebrate our Thanksgiving Sunday. Bakit tayo nag-celebrate ng Thanksgiving? At yung tema natin, giving thanks always. Amen? Dahil merong pinag-ugatan ang ating pagpapasalamat. Merong dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat at ito po ang tinatawag na kaligtasan. Kaya kahit anong mangyari, may pagpapasalamat at hindi pagrereklamo. Amen? Ang pagrereklamo, maaaring ikaw ay magkasala pa sa iyong pagrereklamo. Lagi tayo nag-complain sa lahat ng bagay. Just like for example today, ano ba yan? Wala kaming panghanda. Ano ba yan?
tumataas ang bilihin. Ano ba yan? Wala akong trabaho ngayon. Ano ba yun? Ano ba yan? Pasko ba naman? And then we always complain. Instead of giving thanks always to God. Amen? Sa mabubuting bagay na nangyari sa iyo, mga kapatid, mas makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, mas makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Sa mga bagay na sa tingin mo ay hindi magandang nangyayari o nangyari sa buhay mo, makikita mo naman kung paano ka tinuturuan ng Diyos. Sa mabuti, mas nakikita mo yung kapangyarihan ng Diyos na siya ay mabuti. Sa paningin mo na nangyayari sa buhay mo na hindi maganda, ngunit sa Diyos, ikaw ay tinuturuan sa mga bagay na ito upang mas tumingin sa Panginoon. Kaya lagi kang magpasalamat sa Diyos. Amen? Now, ano-ano ba ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos? Meron bang dahilan? O meron bang mga bagay na dapat kang ipagpasalamat sa Diyos? Amen? And sometimes, we are ungrateful to our God. We are sometimes being grateful to our God dahil sa mga blessings na meron tayo. Especially pagdating sa mga financial blessings. Amen? Now, 3 things this morning ang ating pag-aaralan. Number 1, yung tinatawag na constant gratitude. Patuloy. Pananatili. Amen? Na tayo ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ng text natin, always give thanks. Pag binasa niyo yung text natin, binang context ito, makikita natin, yun ang context of being Spirit-filled. Amen? Ang pagiging Spirit-filled ay ikaw ay nagpapasalamat. Amen? Lagi kang merong pagpapasalamat sa Panginoon. Lagi kayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay dapat hindi tumitigil. Ano man ang kalagayan mo, mga kapatid, ay dapat ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. May karamdaman ka man ngayon, o ikaw man ay nasa bingit ng kamatayan, kailangan meron pa rin pagpapasalamat dyan sa puso mo. Bakit laging dapat magpasalamat sa Diyos? Dahil nais natin na ihayag ang mga bagay na kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Psalms 26 and verse number 7. Psalms 26 verse number 7. Then, anong sinasabi ng Salmo 26 verse number 7? Awit ng pasasalamat ay aking inaawit, gaya mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. That I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Bakit ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Upang Upang ang kanyang kamangha-manghang bagay ay ay atin pong sambitin. Amen? So, ating sambitin or ating ipahayag, ating ipakita ang ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Psalms 50 verse number 4. Psalms 50 and verse number 4. Sabi niya rito, ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghahatol sa mga hirap. So he shall call to the heavens for above and to the earth that he may judge his people. Amen. Alam niyo po, tayong mga hinirap ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos, hindi pwedeng walang gagawin ng Diyos sa inyo. Amen? Kaya ka nandito ngayong umaga,
Dahil nais mo na ipakita yung kamangha-manghang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Amen? Ang taong laging nagpapasalamat sa Diyos ay merong kasiyahan sa buhay. Amen? Tama ba yun? Kaya minsan, tignan mo yung laman ng puso mo. Kung ikaw ba ay patuloy na walang pagpapasalamat sa Diyos. Baka walang parating pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Baka parating galit ang nasa puso. Parating pagrereklamo ang nasa loob ng puso. That's why we need to have a constant gratitude to our God. Look at our Bible in Jeremiah chapter 30 and verse number 19. Jeremiah chapter 30 verse number 19. Sabi ng kanyang salita, ang mga tao noon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin, pararamalan ko sila, at wala nang hahamak sa kanila. You see, they sing a song of thanksgiving with gladness in their hearts. Ikaw ba, pag nagpapasalamat ka sa Diyos, meron bang tunay na kagalakan? Meron bang tunay na kasiyahan tayo pag tayo ay nagpapasalamat? Well, ang iba sa atin, hindi tayo nagpapasalamat talaga ng merong kagalakan. Kaya minsan pag nakatanggap, bakit ito lang? Sasabihin ng, buti nga nakatanggap ka. Sige, salamat na lang. Minsan, ganun yung ating pagpapasalamat. Salamat na lang. Nakatanggap ka ng ayuda, walang pansahog yung binigay, ano ba yan? Kulang yung binigay. O tapos, nagkasala ka na tuloy, siguro kinurakot nila. Tama. So, minsan na, alam nyo, kahit anong gawin mo sa buhay mo, maglalang kanyang pumakapon, hindi ka makakalisod ng 1 kilong spaghetti. Amen. Amen. Pero, magpasalamat ka sa Diyos dahil merong ginamit ng Panginoon. Huwag ka nang magreklamo para hindi ka magkasala. Amen. At habang tinatanggap mo yan, natuwa ka na lang, maraming salamat, Panginoon. Parang nasa Jollibee na kami. Amen. Ang pagpapasalamat ay pagpapakita ng kagalakan sa Panginoon dahil siya ay merong ginawa sa iyo. Amen? Yung mga nag-testimony dito kanina, amen, and totoo yung si Brother Patrick, malaking pinagbago niya sa buhay niya. Amen? Bukod sa nagkaroon siya ng girlfriend. Amen? At nakita ko yung kanyang buhay talaga. Alam niyo, itong tao na ito, very faithful in his giving. Very faithful in the Lord. Amen? Kulang na nga lang magpastor eh. Amen. Pero wala naman po talagang imposible sa Panginoon. Amen. You know, yung ikaw ay nananalangin ng silent lang, ang Diyos ay kikilos yan. Amen? So, ano yung pagpapasalamat natin? Merong tinatawag na kagalakan. Amen? Kaya meron kang testimony. Meron kang patotoo. Paano ka pinagpala ng Panginoon? Hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa financial na bagay, kundi sa mga spiritual na bagay. Ang pinakadapat na pinagpapasalamatan mo at yung kagalakan na lubos na meron ka ay ano? Ay ang spiritual blessings. Amen. Amen. Kahit nabigyan ka ng bonus ngayon,
Sasabihin mo pa, ay, ganito lang, pambayad ko lang ng utang ito, ang dami kong hinumulugan, ang dami kong inaanak, ano ba yan? Ha? Pero pag meron mong spiritual blessings, nakinig, wala kang pagreklamo sa Panginoon. Amen? Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil may ibinigay ang Panginoon sa atin. Meron ba tayong blessing? Sino pinagpala ng Panginoon? Say amen. Mga mukha niyo parang hindi na pinagpala eh. Tama. Salamat mukha lang. Pero kung pagkatao mo lang nagay, walang pagpapala, ay, ikaw, kung maniniwala tayo sa manas, pinakamanas ng tao. Philippians 4, verse number 6. Ganyan. Some of you memorize this. Philippians 4, verse number 6. Huwag kayong mabalisa. O yan, di ba? Tungkol sa anumang bagay. Di ba? Kanina siguro, baka nung papunta kayo ng church, nag-aaway pa kayo kung ano isusuot doon. Dahil yung kapatid mo, hiniram niya yung damit, yung medyas. Kayo mag-asawa, nag-aaway din kayo. Tama? Sabi dito ng Bible, ano to? Pero alam niyo ba, bago yung verse number 6, mayroong verse number 4. Sabi nun, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen? Verse number 6, sabi sa verse number 6, sabi niya rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Sabi ka English, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And, alam niyo, minsan tayo ay nababalisa dahil hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Ano ba sabi nito ng salita ng Diyos? Huwag kang mabalisa. Bagkus, manalangin ka sa iyong mga pangangailangan ng ano? Na merong pagpapasalamat. Hindi pa dumarating, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Tama? Papasalamat ka na sa Panginoon. Kasi bakit? Ang pagpapasalamat, nawawala ang iyong kabalisahan. Nawawala ang iyong kabalisahan. Amen? Pero pag wala kang pagpapasalamat, lagi kang sa Bisaya ba? Labuon. Sino mga Bisaya din, no? Yung Bisaya ba? Yung Bisaya. Naintindihan niyo sinasabi ko? Malungkot. Ben? Parang ang loob ng tahanan niyo lahat, malulungkot kayo. Ben? Sa loob ng tahanan, maraming mga unggoy. O kaya mga ano yan? Yung bulldog. Mas meron yung bulldog kasi lahat-lahat kayo nag-aaway-aaway na. So, merong kabalisahan kasi bakit? Hindi ka marunong magpasalamat. Kaya sa ating panalangin na mga hinihiling sa Panginoon ay merong tinatawag ng pasasalamat sa Kanya. So, sabi ko nga, hindi mo pa tinatanggap, ay nagpapasalamat ka na. Upang ano? Upang matanggal ang iyong pag-aalala at kabalisahan. Ibig sabihin, natuto tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Alam mo kapatid, pag natuto kang magpasalamat, natuto kang magtiwala sa Diyos, matututunan ng parating magpasalamat sa Diyos. Amen?
Marami tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Ang pananampalatayang tinanggap natin ay kalakip parati ang pagpapasalamat. Kaya nga tayong mga Kristiyano, kaya tayo nagpapasalamat dahil sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nung hindi ka naman mananampalataya, meron ka bang pagpapasalamat sa Diyos? Minsan expression yun. Ay, salamat Panginoon. Amen? Salamat Diyos. Diba? Minsan nagiging expression mo. Pero ngayon na ikaw ay Kristiyano, hindi ang expression mo lang sa bibig mo, kundi expression nga ng puso mo dahil ang Diyos ay may bagay na ginawa sa iyo. Colossians 3 verse number 7. Colossians 3 verse number 7. Anong sabi ng aklat ng Colossus? Chapter 3 verse number 7. Or 2 verse number 7, sorry. 2 verse number 7. Sabi niya, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Bakit natutunan niya Apostol Pablo ito? At ito'y tinuro sa mga taga-Colossus sa pagpapasalamat. Bakit? Sabi niya, be rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught. Kasi ito yung mga bagay na natutunan mo, abounding in it with thanksgiving. Pag ikaw ay merong tunay na pananampalataya sa Diyos, meron kang tunay na parating pagpapasalamat sa Diyos. That is the very root of our thanksgiving because of our faith to God. Amen? Kaya nga kapag hindi ka parating nagpapasalamat sa Panginoon, hindi tayo lumalago sa Panginoon at maging ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi lumalago. Part of your growth spiritually is a constant gratitude to our Lord. Bahagi ng ating paglago sa ating buhay pananampalataya ay ang parating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Man, if you are not grateful to God every day, then, kamusta ang relationship mo sa Diyos? Kung hindi ka nagpapasalamat every day sa Diyos, kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Now, 1 Timothy chapter 1, chapter 4, and verse number 4. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat. Meron bang ginawa ang Diyos sa iyo na hindi maganda? Walang bagay na ginawa ang Diyos na di maganda or di mabuti. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa iyo ay maganda or mabuti. When God created the universe, laging sinasabi ng Panginoon, good and very good. Hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi pa nag-fail sa iyo, na ang Diyos ay walang ginawang bagay na hindi maganda sa iyo. Kaya lang, tinitignan mo ang buhay mo ngayon na merong pagre-reklamo, hindi pagpapasalamat. Lord, bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Lord, bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa ho, Panginoon Diyos, ang merong karamdaman na ganito? Lord, bakit ganito? Ang buhay namin, mahirap pa kami. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganon? Pero kung titignan natin na tayo mga Kristiyano on the other side, on the spiritual side, that God is good all the time. God is good all the time. Bakit? Kasi ang lagi mong tinitignan yung sarili mo,
hindi tayo tumitingin sa Diyos na mabuti. Sabihin mo, Lord, kahit ganito na ako, Panginoon, nagpapasalamat ako. Bakit? Dahil isa ako sa mga pinili mo. That is our very comfort. Kahit mamatay ako ngayon, Lord, I am grateful dahil ako ay tinubos mo ng mga kasalanan at ako ay pinili mo, Panginoon. Amen? Huwag mo na intindihin yung handa ninyo mamaya. May stress ka lang. Dahil may mga uwak na gagamitin ng Panginoon. Amen? Ang laging nagpapasalamat ay merong magandang puso sa Panginoon. Constant gratitude. Number 2 is the character of grace. God given us the grace. Grace is the reason of being grateful. Kaya nga, ang karakter ng Kristiyano ay naroon, o karakter ng Kristiyano na parating nagpapasalamat, laging nandun sa grace. Tama? Laging nandun sa biyaya ng Panginoon. Lagi tayong nakatingin sa biyaya ng Panginoon. Anong sabi ni Apostol Pablo? I am what I am because of the grace of God. Sabi ni Paul, ano man ako ngayon ay dahil sa biyaya ng Diyos. Yung statement ni Apostol Pablo ngayon, merong pag-appreciate sa Panginoon. At ano ba? Merong pagpapasalamat sa Panginoon. Ano man ang kalagayan mo ngayon. Lord, ito ay biyaya mo, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Ang pagpapasalamat ay isa sa mga karakter ng mga nakatanggap ng biyaya ni Kristo. Mula kay Kristo. Paano ba natin pinapakita ang ating pagpapasalamat? Pagpapasalamat sa Diyos bilang kanyang mga anak. Alam niyo ba, kaya nga tinawag na thanksgiving. Amen? May salitang giving. May sinasabi rin na pagbibigay, pasasalamat. Paano ba tayo nagbibigay? O paano ba tayo nagpapasalamat? Of course, tayo ay nagbibigay. Merong ibinibigay sa Diyos. Leviticus chapter 7 and verse number 12 to 13. Leviticus chapter 7 verse number 12 to 13. Sabi niya, kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, imagine nyo, sila ay nagpasalamat, ngunit naghandog. Amen? Ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. It is called the unleavened bread. Ito ay maaaring makapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis o tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog pangkapayapaan bilang pagpapasalamat. Amen? An offering with thanksgiving. Kaya nga every year ay meron tayong tinatawag na Thanksgiving Sunday. So, yun po yung bigayan na din ng ating first fruit giving. Next week po, magkaroon tayo ng commitment for our first fruit giving o yung ating first fruit giving o yung ating Thanksgiving commitment. So, hindi ka pwedeng magpasalamat sa Diyos na wala kang ibibigay sa Kanya. Kaya tinawag na Thanksgiving. Kahit baligtarin mo yan, ganun pa rin nalalabas. Thanksgiving, giving thanks, amen? Hindi mo pwedeng rambulin yan, amen? Ganun pa rin nalalabas, kahit i-rambul mo yan, ganun pa rin nalalabas. Giving thanks, thanksgiving. Amen?
pagbibigay, pagpapasalamat. Kaya ho, kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, nagbibigay ka sa Kanya. Kaya every time na tayo pumunta ng church, meron kang dalang pagpapasalamat. Hindi lang sa iyong labi, hindi lang sa loob ng iyong puso, kundi meron kang handog sa Diyos. Kasi bakit? Within this week, this month, or this year, pinagpala ka ng Diyos. And I'm glad na meron akong Thanksgiving offering. And I'm praying for that. Pinagpipray sa Panginoon, Lord, every year, gusto kong magkaroon naman ng Thanksgiving offering. Wala man kaming trabaho, but by the grace of God, we will be able to give our Thanksgiving offering. Bakit meron kaming pasasalamat? Alam niyo po, pinagpala kami ng Panginoon. For how many years we are praying for a house? Gusto na yun, magkaroon kami ng bahay. Pero ang binigay ng Panginoon sa amin, hindi lang house, but houses. Hindi namin in-expect yung mga bagay na yan. But we give the gratitude to our God. Bakit? Because we are faithfully give to our Lord. Amen? So, natapos na yung bahay namin sa likod. Praise the Lord. Ang bahay namin sa likod, hindi naging burden ng church. Hindi kami humingi sa church, but the Lord bless us. Amen? Meron kaming bahay na pinapatayo sa Castilleros. Ni Sito, wala kaming ginagastos nun. At hindi lang po kami binigyan ng bahay ng Panginoon. Of course, hindi mo maitatayo yung bahay kung walang lupa. And the Lord gave us 500 square meter. You see that? Tanyo, habang tinitignan ko yun, one day na-realize ko, Lord, because of our giving. Amen? This is why we need to offer a thankful heart to God. Huwag kang maging kurikot sa giving mo. Hindi namin tinuturo sa inyo ito ang pagbibigay upang kami ay lumaman. Hindi. Upang ano? Upang kayo ay pagyamanin ng Diyos sa mga spiritual na bagay. Amen? Diba sabi ni Paul? Sabi ni Paul, gusto mo na kayo ay magkaroon ng bunga. Hindi yan yung mga gifts ninyo. Ang hinahanap ko, yung bunga ninyo. Yung spiritual blessings na ito. Now, tignan niyo po. Ang Diyos, hindi siya nagbigay upang magpasalamat sa iyo. Are you listening? Hanggang nyo. Ang Diyos, hindi siya nagbigay sa iyo para pasalamatan ka. Huwag kang maniniwala ng sinasabi na ako, ang Diyos binig sa iyo. Diba? Hindi ka bibigyan ng Panginoon dahil ikaw naman ay faithful. Wala ka pa dito. Ang Diyos nagbigay na. So, ang Diyos ay nagbigay hindi para magpasalamat. Amen? So, nagbigay siya dahil mahal ka ng Diyos at ito ay biyaya din lamang. Amen?
tayong pangangailangan. Ang Diyos, walang pangangailangan ng Panginoon. Pero bakit natin kailangan magbigay? Kailangan natin magbigay, mga kapatid, dahil ito ay simbolo ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Sa lahat ng meron ka. Kaya nga, ang unang ibinibigay natin sa Diyos, hindi ang pera mo. Ang unang binibigay natin sa Diyos, hindi ang material na bagay. Ang unang binibigay natin sa Diyos, buhay mo. Dahil bakit? Ang buhay mo galing sa Diyos. At hindi lang ang buhay na ito, kundi yung buhay na walang hanggan, ang kaligtasan na meron ka, bigay ng Panginoon. Kaya ibigay sa Diyos ang buhay mo. Kaya hindi mo kayang magbigay sa Diyos. Dahil bakit? Ayaw mong ibigay ang buhay mo. Nagbibigay tayo sa Panginoon dahil nais natin magpasalamat sa Diyos. Kaya kung wala kang maibibigay, para bang sinasabi mo, walang ginawa ang Panginoon sa akin. Yung wala kang maibigay, wala kang maipagpasalamat sa Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo naranasan ang biyaya ng Diyos, hindi mo naranasan, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Alam mo ngayon, gumising ka, salamat sa Diyos, nagising ka pa. Amen? Kahit mabaho yung buhay ka. Yung iba, hindi na nagising. Pero naka-make up na. Wala kang alam buhay. Ikaw, nagising ka, baho lang. Saan ang gusto mo? Magising ka na mabaho hindi ka? O naka-make up ka? Na hindi ka na gumagalaw? Ano ba ang unang ibinibigay? Yung ating sarili. Lahat ng ating ginagawa ay merong pagpapasalamat. Imagine mo yun? Lahat ng iyong ginagawa, merong pagpapasalamat. Colossians 3, verse number 17. Ha? Tingnan nyo. Hindi ba naman natin luto yung ano? Luto na may lechon? Colossians 3, verse number 17. Sabi ng Biblia. Ano sabi niya? 17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sabi ito, anuman ang inyong gagawin, whatever you do, whether in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano ang ibig sabihin? Lahat ng iyong gagawin, o ano man ang iyong ginagawa, ay nagpapasalamat ka. Pag nagsasalita ka, dapat naluluwalhati ang Diyos na merong pagpapasalamat. Pag ikaw ay merong ginagawa, nagpapasalamat ka at naluluwalhati mo yung Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya nga, imbis na tayo ay mainis, magpasalamat ka na lang sa Diyos. Imbis na ikaw ay mainit yan, magpasalamat ka na lang sa Diyos. Lord, salamat. Alam ko po, matatapos din ko. At
meron po kaming pagkain na inaantay. Amen? Nag-i-enjoy ba tayo? Amen! O nag-i-enjoy? Hebrews 13 verse number 15. Tingnan niyo po ang book of Hebrews. 13 verse number 15. Sabi niya, sa verse 15. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Fruit of our lips. The fruit of our lips giving thanks to His name. Tayo mga Kristiyano, ang lumalabas sa bibig natin ngayon, hindi na puto kutsinta. Ano ang lumalabas sa bibig natin ngayon? Praise the Lord. Lord, salamat Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Naintindihan ninyo? Kaya ang sabi kanina ni Paul sa mga taga-Thessalonica, man, in everything, give thanks. Ang mga Kristiyanong nakaunawa, makinig, ang mga Kristiyanong nakaunawa ng biyaya ng Diyos ay laging merong pagpapasalamat sa Diyos dahil ito ang isang ugali ng Kristiyano. Psalms 100 verse number 4. Sabi rito, enter into His gates with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Kanina, nakikita ko yung mga umaakyat yan. Pagod na pagod. Ay. Amen. Alam mo, meron talagang ano yan, stopover yan. Pag nakaakyat ka na yan, ay. Tapos titingin ka sa dagat. Kaya pinalagay ko yung dagat dyan para meron tayong magandang view. At least yung pagod mo, napapawi, di ba? Di ba? Alam mo, pagbasura yung mga nakita, ba yan? Pagod na pagod ka, tapos mga basura, di ba? Kaya pagtingin mo dyan, ay, makakapagpasalamat ka sa Diyos. Sino ba rito yung pagpasa ka ng Diyos at pasalamat ka? Amen? Tayo ay may paghahandog ng pagpapasalamat. Sana mo sa araw na ito ay makita ng Diyos ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Number 1, Kristyano ka, kaligtasan ang dapat mo ng pagpasalamat. Ligtas ka ba? Sa mga bisita, tanongin mo gabi mo, ano ba yung ligtas? Hindi ko alam yun. Kapag tinanong ka ng bisita yan, na hindi nga alam yung kaligtasan, kausapin mo na. Ligtas ka ba? Amen? Ang dapat natin unang ipagpasalamat, kaligtasan. Pangalawa, yung buhay na meron tayo. Pangatlo, yung kalakasan. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Walang umakyat dito na kinakarga na matanda. Amen? Praise the Lord. Meron tayong kalakasan. And praise the Lord. Kanina, talagang masama yung aking pakiramdam. Amen? So, baka sinasabi nyo, alam mo may sakit si Pastor, at ang haba ng preaching pa rin. Ngayon, iba siguro, may sakit si Pastor, siguro sandali lang yan. Gumaling na ho ako. Amen. Salamat sa Diyos, merong kalakasan. Amen. Kalakasan pisikal.
magpasalamat kayo, kayong mga malalakas kumain. Magpasalamat kayo, bakit? Ang iba, hindi talaga malakas kumain. Talagang ingit-ingit sa inyo. Amen? Salamat, may pagkain. Amen? Kahapon, kumakain kami ng lunch. Kasi galing kami kahapon sa Kawang. Nadaanan ko yung nagtitinda ng talong. Tapos yung bulaklak ng kalabasa. Ilalagay ko sana dito yung bulaklak ng kalabasa. Ngayon, kahapon nung umuwi kami, nagluto si Patrick ng adobo na may toyo. Tapos sinagay niya ng suka. Sarap. Pero ako, ang inuulam ko lang, yung talong na binili ko na nilaga ko at inihampas ko sa bago ko na may sili na may kalamansi. Alam niyo ba, enjoy na enjoy akong kumain. Kahit na manok ang ulam nila, ang inuulam ko pa rin, yung hinampas sa bago na talong na mayroong kalamansi. Ang mga taga-awag, yun na yung dala nyo ngayon. Amen. Sa Sabado, meron kaming year-end sa kanila, sa Kawak. Yun din ang hahanda namin. Sabi ko, walang maghahanda ng karne. Dahil gulay at isda, mag-noodle fight kami hon. Nag-testing na ho sila ng noodle fight. Kailan kayo nag-noodle fight? Friday ba? Oo, pinost nila. Hindi man na ako kung sinabihan. Diba? Friday ba yun? Thursday? Thursday, man. Sabi kasi na, Pastor, Friday darating yun. Thursday tayo mag-noodle fight. Hindi, joke lang. Actually, akala nila, Thursday ako darating doon. Kaya nag-noodle fight sila. Sabi na, alam ko, darating si Pastor ngayon Kaya nagdala sila ng noodle fight. Kaya lang, hindi bumulong yung espiritu sa akin. Pumunta ka lang. Salamat sa pagkain na meron tayo. Amen? Naku, mabubusog tayo ngayong umaga nito. Matatapos ang taon nito, buong linggo na ito, talagang puro tayong pagkain. Kaya tama si Baluyot. Ang peak season ng Baluyot ngayon, January. Bakit? Sabi ko, kasi nagtanong ko kay Baluyot. Sabi ko, nakaibigan ko si Baluyot Sabi ko, Kuya Boy, sa hanap buhay niyo po bang ito? O sa hanap patay niyo ba? Sabi ko. Meron din ba kayong ano ba ang pinakamalakas na na meron bang gano'n? Sa negosyo, di ba meron? Sabi niya meron, Pastor. Meron kaming peak season yan. Talaga? Meron kaming peak season? Oo. Bakit? Anong buwan ng peak season nyo? Nandyan ang January hanggang February. Peak season namin yan. Talaga, inisip ko sa paano niyo po nasabi na ang peak season nyo ay January hanggang February? Kasi Pastor, ang December, puro kainan yan. Puro kainan yan. Pagdating ng January, maraming na high blood, maraming na overdose, maraming So, yun ang pinakamaraming namamakain January at February. Diba? Understand? So, hindi ko naman sinasabi na baka kayo isa doon sa mga customer. Diba? Ini-enjoy lang namin yung pagkain natin. Amen? What else sa dapat natin magpasalamat sa Diyos? Salamat sa mga pagsubok. Amen. Yes. Alam niyo kung walang pagsubok, walang hamon sa buhay, ang pangit ng buhay natin ngayon. Kaya pag meron kang pagsubok, Lord, salamat! May hamon na naman! At makikita mo yung katagumpayan. Salamat sa trabaho na meron tayo at marami pa. Nararapat lamang tayong laging magpasalamat sa Diyos dahil tayo ay Kanyang mga pinili. At panghuli, may silang na lang to.
Consider the greatness of God. Panghinaan na lang po kung saan po. Consider the greatness of God. Sa ating pagpapasalamat sa Diyos, mas nadadakila natin ang Diyos dahil sa kanyang kadakilaan. Revelation 11 verse number 17, saying, we give the thanks, O Lord God Almighty, which art and was and art to come, because thou hast taken to thee the great power and has reigned. Ang may text natin, giving thanks always for all things unto God. Amen? Kahapon, nagbigay kami ng bonus ng mga workers sa Castilleros. Tuwa sila, may grocery pa sila. Sabi nila, boss, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Pero ang kanilang pasasalamat ay nandun sa tao. But we as a people of God, as the chosen people of God, we always give thanks unto our Lord, unto our Savior, unto Almighty God. Naluluwalhati natin ng Diyos sa kanyang kabanalan. 1 Chronicles 16, verse number 35. For great is the Lord, and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods. That is our God. Kaya mo sa atin, ngayong umaga, walang ibang dapat itataas, walang dapat na pasasalamatan sa ating bulwagan ito, kundi ang Diyos. Because of His greatness, that God is great God. Amen? Psalms 30 verse number 4. Sabi ng Psalms 30 verse number 4, sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance of what? Of His holiness. Yung kanyang kabanalan. Psalms 26 verse number 7, that I may publish with a voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Sa lahat ng bagay na nangyari sa atin, sa likod nito ay ang Diyos na makapangyarihan ng kumilos. May mga taong ginagamit ng Diyos upang maganap ang kanyang malooban. Mari magpasalamat ka sa tao, ngunit hindi ang tao ang mas itataas, kundi ang Panginoon. Salamat, ginamit ka ng Panginoon, pero hindi ikaw ang dapat itataas, ang Diyos at ang kanyang kadakilaan. Sa lahat ng ating achievement, sa lahat ng ating success, victory, triumph, ang Diyos ang parating nare-recognize. Hindi tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, salamat dahil magaling akong tao. Salamat dahil magaling siyang tao. 1 Corinthians 5 verse number 17 or 15 verse number 17. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay merong kalakip na pagpapakumbaba. But thanks be to God which given us what? The victory. Sa pamamagitan nino ni Kristo, through our Lord Jesus Christ. Ang katagumpayan na meron tayo ay kay Kristo natin. Mga estudyante, kung magaling ka sa eskwelahan, hindi yan sa'yo. Kung nagtagumpay ka sa buhay mo, hindi yan sa'yo. Kay Kristo yan galing. Mga professionals, mga nagtatrabaho, ikaw man ay na-promote, ikaw man ay nagkaroon ng trabaho, na magandang trabaho, hindi yan dahil sa'yo, dahil sa Panginoon yan. Lahat ng tagumpay na meron ka,
The Lord orchestrated our successes in life, or even our victory and triumph. 2 Corinthians 2 verse number 14. Now thanks be unto God, which always causes us what? To triumph in Christ, and make it manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Bakit meron tagumpay? Dahil merong Diyos at merong Kristo. 2 Corinthians 8 verse number 16. But thank be to God, which put the same earnest care into the hearts of Titus for you. Diba? Si Titus ba ang itinaas ni Pablo? Ang Diyos. Ngayong araw na ito, mas dakilain natin ang Diyos sa ating pasasalamat. And as I close, ang tanong, lagi ka bang nagpapasalamat sa Diyos? At sa iyong pagpapasalamat, meron ka bang ibinibigay? At sa iyong pagpapasalamat, na itataas mo ba siya? At meron ka bang pagdakila sa Kanya? Always be grateful to God, for He is good and a great God. Tayo natin tumayo, let us sing the song, Great is Thy Faithfulness.